Amen. Sige po, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Sige po, tayo po ay magpuri. So, sabay-sabay natin yung palakpak, kamay natin para sa Diyos. Seems like I'm surrounded. My enemies I see. With your love I hear sounding. This freedom I shall see. No trouble, no trouble can destroy my hope. Your scars made me whole. On your promises I stand and sing. I will not fear when the waters rise. I will not fear though walk through fire. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. Let's sing it again. No trouble can destroy my hope. Your scar has made me whole, turning down all the voices of despair. On your promises I stand. On your promises I stand. I will not fear when the waters rise. I will not fear though walk through fire. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. Say it again, church. No trouble. No trouble can destroy my hope. Your scar has made me whole, turning down all the voices of despair. On your promises I stand. On your promises. On your promises I stand. I will not fear when the waters rise. I will not fear though walk through fire. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. Let's all sing your grace. Sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. I'm great and failing. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Let's all sing. I will not fear when the waters rise. I will not fear though walk through fire. For you are with me. You are with me. You have redeemed my life. Awitin natin muli. I will not fear when the waters rise. I will not fear though walk through fire. For you are with me. For you are with me. You have redeemed my life. You have redeemed. You have redeemed my life. You have redeemed my life. Your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you.
strength comes from Him. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, and the everlasting God, and you do not faint, you won't grow weary, and you're the defender of the weak, and you comfort those in need, and you lift us up on wings like eagles. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God, and you do not faint, you won't grow weary, and you're the defender of the weak, and you comfort those in need, and you lift us up on wings like eagles. Thank you, Lord, for renewing our strength each morning. Your love is new. Thank you, Jesus. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. Let's hear you. Let's worship God. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. Our God, our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. And you are the everlasting God, the everlasting God, and you do not faint, you won't grow weary, and you're the defender of the weak, and you comfort those in need, and you lift us up on wings like eagles. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Holy Spirit, come fill in us. Dakilain ka, Panginoon, ng aming mga buhay, Lord. Kami umaawit sa iyo, Lord, malapit sa iyong harapan, Panginoon, sa umaga ni ito. Punuin niyo kami, Panginoon, yung banal na Espiritu. Holy Spirit, freely move in this place. Panginoon, lumalapit
puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Panginoon, lumalapit. Panginoon, lumalapit, sa iyo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan, pangako niyo ang tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Parating awitin, Panginoon. Panginoon, lumalapit, sa iyo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan, pangako niyo ang tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat,
Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. We give you glory, we give you thanks, Panginoon, ngayong umaga na to, Lord. We give you all the glory, Panginoon. Tanggapin mo lahat, Panginoon. Wala ang lahat para sa amin, Panginoon. In Jesus' name we pray and give thanks. Everybody say, Amen. Patuloy po tayo. Tayo umawit ng papuri sa Panginoon, walang hanggan. Napapasalamat sa Kanya. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at
Praise the Lord. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang kapurihan niyo po at katapatan mo po ay walang kapantay. Napakabuti niyo po, kaya't patuloy ka naming pupurihin, Lord, hindi lamang po sa aming mga awit, higit sa lahat, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Sapagkat alam namin, Panginoon, Ikaw ang aming liwanag, ang liwanag na kailanman na hindi po pumapanglaw, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa araw na ito, salamat sa iyong buhay, salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi nagmamaliw. At salamat higit sa lahat, Panginoon, sa iyong grasya, sa iyong grace at kahabagan sa amin, Panginoon, kung bakit kami nandito ngayon. Lord, thank you sa aming pong pribilehiyo, Lord, na maging bahagi po ng iyong pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at sa oras na ito, patuloy namin itinitiwala sa inyo ang aming pagsasama-sama sa oras na ito. Kami po'y patuloy pong mamamahinga, Panginoon, sa iyong presensya, sapagkat alam namin, Panginoon, sa iyong presensya, nandoon lagi, Panginoon, ang aming kaganapan, nandoon lagi, Panginoon, ang aming kaligayahan, at higit sa lahat, doon po, Panginoon, naririnyo ang aming kalakasan at ang kapayapaan na hindi po malirip ng isipan ng tao, ang siyang patuloy na gagabay sa aming puso at isip, Panginoon, upang kami po'y makapamuhay ng ayon po sa iyong kalooban sa buhay na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po. Ano man, Lord, bahid karumihan, nakikita niyo po sa bawat isa sa amin. Kami po ay humingi ng tawad, Lord. We acknowledge na kami po ay nagkamali at hindi kami nakaabot sa iyong panuntunan. Salamat, Panginoon. We acknowledge your grace. We acknowledge, Panginoon, your abounding grace, Panginoon, sa buhay namin. Kaya patuloy kami, Lord, nagpapasalamat. Bigyan mo kami at likhaan mo kami ng dalisay na puso. At bigyan mo kami, Panginoon, ng interest, Lord, na patuloy pong makinig ng iyong salita at hindi lamang makinig, kundi kami po ay tunay pong maging partaker. Kami po ay mga tagagawa ng iyong salita ayon po sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, maging mga kapatid po namin sa online. Ikaw din po ang patuloy na mag-abot sa kanila at patuloy namin silang makasama sa pagtiripong ito. Salamat, Ama, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maitanghal at ikaw ang maparangalan sa aming kalagitnaan, sapagkat karapat dapat ka pong purihin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin po ninyo ang katabi nyo ng mapagpalang umaga. Amen. So I believe lahat tayo ay pinagpala. Lahat po tayo ay ano man po yung mga bagay na bit po natin, dala po ng isang linggo or maybe may mga pinagdadaanan po tayo. But the fact na tayo po ay nandito ngayon sa bulwagan ng Panginoon, ibig sabihin po niya, nagtagumpay po ang Diyos sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Life is a battle. Sabihin mo sa katabi mo, life is a battle. Yan. Araw-araw po ang buhay ay pakikipaglaban. Ano po, lagi tayong may kalaban, lagi tayong may pinagdadaanan, minsan masaya, minsan may mga pinagdadaanan tayo, minsan sagana, minsan kulang, at minsan naman tama lang, pero lahat po yan ay sabi ng salita ng Diyos, sa lahat ng anak ng Diyos sa Romans 8:28. For all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Ibig sabihin po, ang lahat ng bagay na nagaganap sa atin, pangit, maganda, lahat po yan ay pinaglalakip-lakip ng Diyos para po sa ikabubuti natin na Kanyang mga tinawag at Kanyang mga minamahal. Kaya po, kahit po may pinagdadaanan, magpasalamat sa Diyos sapagkat kakasangkapanin ng Diyos yan para po tayo po ay mag-mature. Kung gaano po kalaki ang grado or yung weight ng ating pinagdadaanan, marahil ganun din po ang weight na nakahandang pagpapala para sa atin ng Diyos. That's why
lahat dapat tayo po ay mapagpasalamat. Sapagat ang mapagpasalamat na puso ay nagpapatayo po sa Diyos sa kanyang trono. Amen po. So ngayon po, sa oras po na ito, nagpapatuloy po tayo sa ating tema. It's all about break free. Sapagkat ang ating pong desire, ang ating pong panalangin, gusto natin tayo po ay makapamuhay ng totohanan doon sa malaya o ipaglaya na binigay na po sa atin ng Diyos. Ayaw nating matulad po doon sa mga Israelita na nagkamatayan na lamang po doon sa ilang. Sapagkat katulad po ng pinag-usapan natin noong daang isang linggo po, as I introduce this topic po, ang mga tao po na nagsuko ng buhay sa Panginoon, subalit hindi tayo nagiging kasangkapan ng Diyos sa kanyang layunin, ay tulad po tayo ng mga Israelita na mula po sa slavery from Egypt, pinalaya ng Diyos through the life of Moises, dinala sila as they travel going to the promised land. Kasi yun yung pangako ng Diyos sa kanila, kay Amang Abraham, dadalhin sila sa promised land. But these people na hindi po nila na-appreciate yung kabutihan ng Diyos, instead of giving thanks to the Lord, ang nagpalit sa bibig nila is murmuring, complaining, kaya po sila po ay naubos doon sa wilderness. So tayo po, nais natin, hindi tayo maging tulad nila, sapagat nais natin, maging tulad tayo ni Caleb, maging tulad tayo ni Joshua. Itong mga generation na to ang siyang pinahintulutan ng Diyos na makapasok po doon sa promised land. Amen po. At ang bawat isa po sa atin, may mga kanya-kanya tayong lupang pangako. Ano po, maaring ang lupang pangako na ina-expect po natin ay yung buong pamilya natin ay makakilala sa Panginoon. Ano po, maaring ang lupang pangako natin, ang ating pong negosyo na kung saan ay pinagkukunan po natin ang ating kabuhayan ay maging biyaya at pagtagumpay ng Diyos upang magamit para mas marami pa po ang mapagpala. So, maaring ang ating pong lupang pangako ay matapos natin with flying colors sa mga estudyante ang ating pong pag-aaral hanggang sa tayo po ay pumasa doon po sa mga pagsusulit po na maaring i-required kung ang ating pong profession ay kailangan po ng board exam. So marami po tayong mga lupang pangako, pero lagi ho natin tatandaan sapagkat tayo po ay nasa Panginoon, bago pa po makarating tayo doon, ina-assure na ng Diyos ang ating tagumpay. Amen? Sapagkat ang Diyos po na ating pong pinag-uusapan ngayon, ang Diyos na ating pinagsukuan ng ating buhay, ay hindi po siya nagkakamali. He never changed. Hindi po siya nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ano po? Kaya po sa oras po na ito, magpapatuloy tayo. And I decided po na i-share din po sa inyo yung minsan ko na pong na-share sa ating prayer meeting. But I will just level up po para mas madagdagan pa po natin yung mga bagay na nais pong maintindihan. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon, patungkol muna sa sarili po natin. Ano po? Kasi bago tayo lumabas at mag-cast out ng mga bagay po na influence po ng demonyo or possess po ng ating kaaway po, tayo po ay kailangan magpalakas muna at alamin po muna natin ang kondisyon ng ating spiritual na buhay. Malaman natin yung mga details po ba na kailangan natin ayusin ang sarili natin nang sa gayon sa ating pong pagtahak, paglilingkod sa Diyos, ay meron tayong sapat na lakas na nagmumula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sama sa atin upang tayo po ay lagi pong maging matagumpay at hindi tayo maging bahagi po ng mga casualties. Amen po, sapagkat sabi natin, in-establish po natin last week that the church that we belong is not a cruise ship but a war ship. Meaning, tayo po ay nasa pakikipaglaban and we are soldiers of Christ. Amen. Lahat po tayo ay sundalo ng ating Panginoon. Ang sundalo lagi pong nagtitraining. Ang sundalo po ay laging naghahanda. Wala po silang dull moment or wala silang pagkakataon na sila po ay manahimik or mamahinga. Lagi po sila nandoon sa estado na kung saan lagi nilang kinukondisyon ang kanilang sarili because anytime they have to expect a battle or an attack comes from the enemy. So dapat lagi tayong nasa defensive position and at the same time tayo po ay laging may pang-opensa para laging ma-assure natin ang tagumpay na nagmumula sa Panginoon. Now, pag-usapan natin ito, yung another topic po para sa ating personal po na paglago spiritually at ma-open po ang ating spiritual eyes, itong do not waste the anointing on battles without spoil. Okay, sabi ko nga, na-share ko na ito but I will just level up, dadagdagan ko po siya just to emphasize yung kahalagahan po nung ating pong pagiging mapagbantay. Ano po, kasi minsan po out of our anger,
out of our disappointment, out of our, alam mo yun, yung frustration, may mga lumalabas po sa bibig natin na hindi na po natin nababantayan. And because of that, lagi natin tatandaan, it will always bounce back. At pag nagbabounce back po yon, may interest pa po yon. Ano po? Ang salitang binitawan mo, positive man or negative, babalik yan sa'yo with interest. Kaya po napakaganda na ang lumabas sa bibig natin ay mabuti, kung magkaroon man siya ng interest, that's para yun sa ikabubuti mo. Pero kung pangit ang lumabas sa bibig mo, pag nagka-interest yan, yung masamang dineclare mo sa ibang tao, baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Kasi may interest yun. Tayo mga Kristiyano, ayaw po natin na magpagbukalan ang bibig natin ng pangit tsaka mabuti. Di ba? Sabi ng salita ng Diyos, ang balon po ay nagbubukal po ang bukal po niya ay hindi po maalat saka yung tinatawag natin fresh water. Kailangan isa lang ang magbukal doon. Kung fresh water, hindi dapat fresh water lang. Pag alat, dapat alat lang. So ang bibig po ng Kristiyano, dapat ang nagbubukal dito ay mula po sa ating pong Panginoon. Amen po. Mula sa ating Diyos because we are created according and likeness to or according to the image of God. So therefore, tayo po ay nakawangis po sa nais po ng Diyos. Amen po. Pansinin po natin kapag ang tayo po may mga anak, hindi lamang po sa mukha nagkakapareho, maging sa mga gawi at pananalita, kopyang-kopya po ng ating anak. Maaaring ang nanay niya or maaaring ang tatay niya. Ganun po ang relasyon din po natin sa spiritual. Kailangan maging wangis tayo ng Diyos because we are the physical representation of the spiritual God. Amen? Hindi natin may papakita ang Diyos kasi spirito siya. So para maniwala sila na may Diyos, kailangan makita sa atin physically ang kaanyuan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay sa ating pong pang-araw-araw. Amen po? So ganun po. Kasi in that way, mas mabilis po tayo makapag-influence positively doon po sa mga tao po na kailangan natin madala sa Panginoon. Now, to establish po itong principle na to, yung hindi tayo magko-consume or magwe-waste ng anointing natin without spoil. Lagi natin tatandaan, ang lahat ng Kristiyano or ang lahat ng tao na nagsuko ng buhay niya sa Panginoon, you are anointed. Amen? May kanya-kanya po tayong anointing. Depende lang po yon sa kung paano natin siya ginagamit at kung paano natin siya kinocultivate. Doon po din siya nagle-level up. Kasi para siya isang butil na tinanim mo, kung paano mo siyang inalagaan ng mabuti, ganun din kaganda ang ibibigay niya sa iyong bunga. Ang spiritual na buhay, ang anointing na binigay sa atin ng Diyos, when we accept Christ as our Lord and Savior, which is the Holy Spirit, so dumadami rin yon or nakikreate, nagmamanifest ang kanyang bunga sa atin, the fruit of the Spirit, kapag kinocultivate natin siya properly, intentionally, every day of our life. So ganun po yon. Kaya po, lahat tayo may kanya-kanya tayong anointing. So therefore, kailangan wag natin yan magamit sa isang bagay na hindi ito magdudulot sa atin ng mabuti. Kailangan i-preserve natin yan, i-reserve natin sa isang laban na kailangan pag nakipaglaban tayo gamit ang anointing na nagmumula sa Diyos through the Holy Spirit, mayroon tayong mapapala at mayroon tayong makukuha. Pag tinawag natin spoil, ibig sabihin, yung mga madadampot mo dahil sa labanan. During the Old Testament, pag naglalaban sila, para mapakitan sila po ay matagumpay, natalo nila ang kalaban at marami silang nakuhang kagamitan. Ang tawag dyan is spoil. Kagamitan na magagamit din nila upang maging kasangkapan pa nila sa pakikipaglaban. So ganun po yun. So sa Ephesians chapter 6 verse 12, ito po yung scriptural reference po natin. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Sabi sa Tagalog, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tao po yan. Ayan, hindi po yan kalaban. Ano po? Hindi po natin kalaban yan. Kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala, hindi po ito yung president natin, hindi po itong kapitan natin, okay, hindi po yung mga ito. Pero sabi rito, kundi sa mga pinuno, sinong pinuno to? Sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang, umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong spiritual,
ng kasamaan sa himpapawid. Okay, malinaw po yung kalaban natin. Our enemy is the devil. Hindi yung katabi mo, hindi yung asawa mo, hindi yung mga tao na nagbabato sa iyo ng mga pangit. Hindi mo siya kalaban. Ang kalaban mo, yung espiritu ng kadiliman na nagpoposes sa tao na nagmumura sa iyo. Okay? Dapat kailangan natin ma-establish yan sa isip natin. Nang sa gayon, when the time na inaatake tayo ng mga tao na yon, we will not respond according to the flesh, but we will respond according to the leading of the Holy Spirit. Amen? Sa ganun po. So mamaya makikita po natin yan. So lagi natin tatandaan, ang isang physical war, pwede po siya pumatay ng tao. Pag nagbabarilan po halimbawa ang magkakalaban, so dahil physical war yan, pwede natin mapatay yung kalaban natin. But always remember, yung physical war na yan is not able or it is unable to kill the evil within that man. So mapatay man natin ang tao dahil masama siyang tao, pero lagi natin tatandaan, ang espiritu na nagposes sa kanya, kailanman hindi natin mamamatay. Why? Kasi ang inatake po natin, yung physical. We never condemn or rebuke or fight the real enemy. Kaya po, kung namatay yung tao, wala na siyang paglalagyan kasi napatay mo na. Yung evil spirit na yun, lilipat lang yun sa ibang tao para gamitin ulit, para balikan ka. Right? Kaya po, nag-uulit-ulit lang po yung labanan because hindi mo talaga totally na-destroy yung kalaban because you are not spiritually aware of the battle. So, ganun po yun. Kaya mahalaga po para po sa buhay natin pang-araw-araw, alam natin, magamit natin kung paano tayo makikiharap dun sa mga tao, most especially those people na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Okay po? So, lagi natin tatandaan, mawala man yon, pero magre-reside pa rin siya sa ibang tao. At sabi ko nga kanina, mas lalo po siyang aatakihin pa. So, ang reason kung bakit dinidiscourage tayo ng Panginoong Yesus na manahimik tayo, pag tayo po ay kinukutya, pag tayo po ay kinukondem, pag tayo po ay inaalipusta, manahimik na lamang tayo. At tayo po ay manalangin and let the Spirit of God fight the battle. Amen po. Kasi lagi natin tatandaan po, di ba? Alam natin to. Dahil galit na galit ka, natural ang lalabas sa bibig mo ay hindi maganda. Tama? Lalabas yan, pangit. At lagi natin tatandaan, meron tayong kaisipan or kasabihan na kapag anumang bagay ang binitawan mo sa bibig mo, dahil masakit yan, makakatama yan sa ibang tao. At nahimasmasan ka at magsusorry ka, sabi ng iba, the damage has been done. Yung damage nung binato mong sword, yung pangit na salita, tumama na yun dun sa tao. Kahit magising ka pa at nabuhusan ka ng malimig na tubig na imasmasan ka, kahit mag-sorry ka, nakadamage ka na. So, that's why, dapat, kuhaan tayo, tawag nito, yung, kumbaga sa health, lagi tayong proactive. Ang tawag doon, prevention is better than cure. Mas maganda i-prevent na huwag ka makapagsalita ng pangit kaysa naman mag-cure ka doon sa pain na naibato mo na. Ang hirap na po nun gawin. But of course, alam natin may paraan yon because of the grace of God. Pero as much as possible, sana ma-prevent po natin. That's why nag-aaral po tayo para po maging mabuti tayong Kristiyano. Kaya sabi ng Lord, huwag tayo magsalita katulad ni Jesus Christ. Nung siya po ay inaatake po, tahimik lang siya. Right? Diba? Nung siya po ay nandun na po sa pagkakataon, hinuli na po siya. Ang dami pong mga sinasabi sa kanya na hindi naman siya yon. Pinapalo siya, sinisiksikan po siya ng artificial po na parang crown na puno ng tinig, pero never po silang nakarinig ng salita mula sa Diyos. And because that's the way kung paano siya makipaglaban sa spiritual world. So nananahimik siya, and every time na kailangan niya lang magsalita at tama at ayon sa leading ng Espiritu ng Diyos, that's the time na siya po ay nagsasalita. Ano po? Kumbaga, ibig sabihin, binabantayan ng Diyos at hindi niya sinasayang yung anointing na nasa kanya because of the Holy Spirit upang ang laban niya ay tumama sapagkat may mas maganda pang labanan na dapat po natin pagbantayan. Tingnan po natin. The architect of all wrongdoing is not God, but the devil. Okay? Ang arkitekto po ng isang pangit po na pag-uugali
ang arkitekto po ng isang pangit po na kaanyuan ay hindi po nagmula sa Diyos, kundi mula po sa demonyo. Kaya po, pag nakakita tayo ng isang tao na napakasama, ang nagmomold noon ay hindi ang Diyos, kundi ang demonyo. Okay? So, yun po yun. So, ang mga pagkakataon po, mayroon po sa salita ng Diyos just to prove na ang architect po ng all wrongdoing is the devil. Tingnan po natin yung panahon na si Peter po ay pinagkatatuan niya ang Panginoon or dinenay niya ang Panginoon 3 times. Or yung pagkakataon ng si Jesus Christ po ay huhulihin, sabi ni Peter, Panginoon, kahit kami ay mamatay, hindi ka namin papayagan, paraphrasing, hindi ka namin papayagang mahuli. Pero anong ginawa ng Diyos? Narebuke siya. Satanas, hindi si Peter. Satanas. Parang ganon. Kasi alam Jesus Christ, kailangan niyang makaranas ng paghihirap. Yung gagawin ni Peter ay magiging hadlang sa kalooban ng Diyos. Therefore, it is not came from the Holy Spirit, but it is from the devil. Kasi kailangan i-resist. Ano po? Ganun ang ginagawa niya. Tingnan po natin. Sabi po dito sa salita ng Diyos sa Luke or Lucas 22:31-34. Simon, Simon, or Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa ng mga magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, hindi pa tumitiwalag si Pedro sa ating Panginoon. Pero ang panalangin ng Diyos, advance. At kapag nagbalik loob ka na, sino ba nagbabalik loob? Yung mga taong tumiwalag. Pero lagi natin tatandaan, kasama pa ni Jesus Christ si Peter that time, at sila po ay magkakasama. So sumusunod siya, hindi pa siya tumatalikod sa Diyos. Patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, ito yon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. So, makikita natin, yung sabi nun, hiniling ni Satanas, it is the devil that orchestrated kung bakit mali ang nagiging isipan ng isang tao. Okay? Yun po yun. Second po, doon po sa betrayal po ni Judas sa ating Panginoon. Si Judas po is one of the apostles of Christ. Pero bakit siya po ay naging suwail sa Diyos at pinagkanulo niya ang kanyang Panginoon? Sabi sa Lucas 22:3-5, noon na may pumasok si Satanas. Pansinin niyo, noon na may pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12, the 12 apostles. Kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang may pagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi, nakipagkasundo siya at mula nooy humanap na siya ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. It is the devil that orchestrated in the life of Judas why siya po ay tumiwalag sa kanyang Panginoon. And then the last one po, sa Book of Acts, si Ananias. Yung mag-asawa, si Sapphira and Ananias, itong dalawa na to, kasi during that time, ang background po nito, nagkasundo sila because of the inspiration, because of the anointing, because of the feeling of the Holy Spirit. Lahat po sila ay napuspos ng Espiritu ng Diyos. Nagkasundo po sila na kung anong mayroon sila, ay ibebenta nila at itutulong nila para mag-advance ang gawain ng Diyos, para magpare-pareho ang kalagayan ng tao. Ibig sabihin, ng mga mahihirap, hindi na sila gaano maghirap, kundi makakain din sila katulad ng kinakain ng iba. Kaya po, nagkaroon sila ng decision according to the leading of the Holy Spirit na anumang property na mayroon sila, ibibenta nila voluntarily para po i-offer nila sa gawain ng Panginoon. Kaya ito po yan, sabi rito, subalit mayroong mag-asawa na nagbinta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ang kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang pinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? So if you are going to read yung book of Acts, dire-diretso po nakita natin si Sapphira at si Ananias po ay bumagsak na pong patay.
Magkasunod po silang namatay because they lied to the Holy Spirit. And the one, kung bakit may premature na kamatayan sa dalawa na yon, it is because of the devil. So makikita natin, lahat ng pangit na ginagawa natin, lahat ng pangit na ginagawa ng tao, mapakristyano o hindi ang Diyos ang nagbibigay nito sa kanya. It is the devil. So we should know how to fight that. Dapat alam natin, kailangan ma-identify natin, nang sa gayon po, hindi tayo magkamali ng solusyon. Kasi di ba ang ginagawa po natin, pag may anak tayo, halimbawa na napakasuwail, ang tigas ng ulo, sinong pinapalo natin? Sinong pinapahirapan natin? Di ba yung bata? Pero pinag-pray ba natin? Lumaban ba tayo spiritually? Hindi. Siguro may mga pagkakataon kasi sinabi naman ng Bible, pag sa mga bata, hindi masama pumalo. Sapagkat nagpapatuwid ito sa mga bata. Pero ang tanong, pag nagpapalo ka ba, pinapaliwanag mo sa bata kung bakit mo siya pinapalo? Are you praying for him or her? Kasi kung hindi, at yun lang yung option na ginagawa mo, mali. Mali ang atake mo. Ang pinapalo mo, yung tao. You are fighting the flesh, not the spiritual evil na nag-i-influence dun sa bata na yon or nag-i-influence dun sa tao. Pag inaaway natin ang asawa natin, dahil babaero siya, lalakero siya, sugalero siya, sabi nga, ABS-CBN man tawag doon. So, nandun na sa kanya lahat. So, wala na tayong ginawa. Tuwing uwi siya ng lasing, aawayin natin. Pag inamo naman tayo, papaamo naman tayo. Tapos, ganoon naman ulit, aawayin na naman natin. May napala ba tayo sa pakikipag-away natin sa kanya? Wala. Hanggang sa naghiwalay kayo, which is the ultimate plan of the devil to destroy the family. That's why maraming broken families. That's the intention ng devil. Magsisimula sa pag-i-influence na maging maraming vices yung isang tao, tapos mag-aaway because hindi natin naintindihan, hindi natin naaayos ang tamang labanan. Kaya hindi natin siya nasasagot because we fight flesh to flesh. Pero kung natututunan po natin ang salita ng Diyos, makikita natin ang labanan pala ay hindi sa physical. Kaya instead po, kung ganyan ang kalagayan po ninyo, so ngayon po, pag uwi ninyo, pagbalik natin, ang laban gagawin natin, papalitan natin ang strategy natin. Pag ang asawa nyo po ay umuwi ng lasing, ipaghanda nyo na lang ng pagkain. Di ba? Parang awkward, no? Tapos ipanalangin nyo yung pagkain, nilalatag mo sa kanya, na maging paraan ng Diyos yun para mahimas-masan siya. There is power in prayer. Just believe it. Maniwala lang po tayo. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos nalilimitahan because of our faith. But of course, God is a sovereign God. Pag ginusto niya, gagawin niya yon. Pero ang proseso na ginagawa ng Diyos para mag-intervene siya sa buhay ng isang tao is through our faith. Okay? Sa pananampalataya. Parang ang demonyo po, ganito po yon. Para maintindihan po natin. Ang demonyo, hindi kanya magagalaw kapag hindi ka nagkasala. Okay? The moment you commit a sin, that's the time that the devil has the door to intervene or to influence you. Kasi nagkasala ka. Because the entry point of the devil is the sin. Tama? Yung kasalanan ng entry point niya para i-influence ka niya. Hanggat hindi ka nagkakamali, of course, ang ibig ko sabihin, hindi tayo perfect. Okay? I'm not talking about perfection. Kasi we are all under construction. Pero ang ibig ko sabihin, hindi ka nagpapasasa doon sa mga pagkakamali na nagawa mo. Very obvious naman na mali ka na, pero dinidepensa mo po yung sarili mo. And that's what I'm trying to say. Ano po? Of course, nagkakamali tayo, pero nakikita natin, mali pala ako. So magsusorry ka na sa Lord. Magsusorry ka doon sa tao if you have given the chance. So ganun po yun. Pero ang ibig ko po sabihin, makikita po natin, kapag nagkasala ka intentionally, yung devil nagkakaroon sa'yo ng pagkakataon para i-influence ka because that's the entry point niya. So gayon din po, kapag ikaw po ay may pananampalataya sa Diyos, lahat ng imposible ay magiging posible sa iyo because of the faith. Kasi sa pananampalataya mo, nakakakilos ang kapangyarihan ng Diyos. Pag faithless ka naman, wala kang pananampalataya, hindi rin makakilos ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. So ganun po ang operation po ng spiritual world. So kailangan pataasin natin ang pagkakakilala natin sa Diyos, and that's the very reason why pinupus tayong magbasa ng salita ng Diyos. Sabi nga kanina sa akin pong napakinggan sa isang pastor po, sabi niya, if you want to be always aware of the presence of the Holy Spirit, fill your heart with the Word of God.
Because the Spirit will not speak to you just like a person. He will speak to you through the Word of God. So ibig sabihin, para maging aware ka sa presensya ng Espiritu ng Diyos na sumasayo, kailangan basahin mong salita ng Diyos because from the Word of God, doon siya mangungusap sa'yo. Amen? So ganun po yung ibig sabihin. Kaya po, ang kasalanan, pag pinahintulutan mong makapasok sa'yo, that's the entry point ng demonyo at doon ka ngayon aatakihin. Kaya tayo nagkakaroon ng karamdaman physically, hindi ito galing sa Diyos, galing ito sa demonyo. Bakit po? Kasi bawal ka nang kumain ito, tuloy-tuloy ka pa rin sa pagkain because you have lack of discipline. Mga basic po na nakikita natin. Pero subukan mong ang bawal sa iyo ay di mo kainin at naggagawa ka ng paraan, ma-strengthen yung katawan mo, makikita mo somehow, nagiging maayos ang pakiramdam mo. Personal po natin karanasan yon. Lahat tayo may ganong karanasan. Right? So ganun po, kasimple lang po mag-operate po ang spiritual world. Nakadepende po yan doon sa bagay na pinapahintulot mo because ikaw yung may hawak ng katawan mo eh. So kailangan, pero of course, dahil mahina ang katawan natin, kailangan talaga managana sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kasi lagi kong sinasabi, kung bakit mabait ka, kung bakit mabuting tao ka, not because ikaw ay yan. It is because of the presence of God in your life. Kasi nagiging mabuti ang isang tao dahil nananagana si Kristo at ang banal na Espiritu sa Kanya. Amen po? So ganun po yan. So dito po makikita natin because nagsinungaling sila, orchestrated by the devil because the devil is the father of all lies. Ang nangyari sa dalawa, instead na pagpapala, parusa ang kanilang nangyari. So makikita natin, ito yung mga bagay na ang reason kung bakit si Paul ay ini-encourage po tayo na mag-engage tayo in spiritual warfare. Pero ang malungkot pong katotohanan, kasi the fact na lahat po tayo ay nandito pa sa lupa, living in this earth means it's a battle. Okay? Pag Kristiyano ka at nandito ka pa sa lupa, meaning nandun ka sa labanan. Kasi pag Kristiyano ka, ang totoo mong tahanan ay langit. Hanggat pinapahintulutan ng Diyos na manatili ka sa lupa, nandito ka sa labanan. Right? Nandito ka sa battle. Therefore, make yourself always aware that you are in a battle. Ibig sabihin, lagi ka dapat naghahanda. Dapat lagi kang nakikipag-usap sa makapangyarihan sa lahat ang Diyos na may-ari sa atin. Kasi kapag nakaligtaan po natin yan, aatakihin tayo ng demonyo nang hindi natin namamalayan. Most especially, hindi natin siya nakikita. Nakikita natin ang kanyang mga paraan kapag tayo po ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Nakikita, naalala ko po yung isang pastor, sabi niya, one way na binigay sa kanya ng gift ng Lord, kapag ang isang tao ay gusto niyang ipanalangin, nakikita niya yung batik-batik, yung kulay ng ahas, ng serpent, that represent the devil. Yung, di ba, yung kulay po ng ahas, may dark spot siya, may white and black. Pag nakikita niya na ang tao ay possessed ng evil spirit, kapag nakikita niya ang tao is under the influence of the Holy Spirit, ng evil spirit, ang gift na binigay sa kanya ng Panginoon, nakikita niya sa isang tao. Nagkakabatik-batik siya. And that's the sign na kailangan niyang i-deliver yon through the power of prayer and through the Holy Spirit in the name of Jesus. Di ba ang ganda ng kanyang gift? Pero hindi po madali yon dahil nakakatakot yon pag hindi ka handa. And another pong gift, mayroon po ako naalala, nung ako po ay nasa Tanay, mayroon pong isang pastora po na ang gift naman po niya, kung paggagamitin siya ng Diyos para mag-minister, para magpagaling, nararamdaman po niya during the ministering, sila po ay nananalangin, nararamdaman po niya yung nararamdaman ng mga tao na nasa baba. Halimbawa, sa ating congregation, mayroon pong masakit ang balakang. Ano po? Nararamdaman po niya yan sa kanyang pakiramdam na sumasakit ang kanyang balakang. So na-discover po niya yon na yung paraan ng Diyos para ma-identify niya na mayroong kalaban at kailangan niyang ipanalangin. Kaya sasabihin niya, in our midst, mayroon ditong kapatid na nahihirapan at pinapahirapan sa kanyang balakang. I want to pray for you because God wants you to be healed. Nararamdaman niya yon. Minsan naman, yung ulo niya, ang hirap ng kanyang kalagayan. Ang ulo niya parang binibiyak. That's a sign na mayroon din doon sa kalaban. Makikita natin, pag tayo po ay spiritual aware, ang Diyos ay pwede tayong gabinin sa kanyang kapangyarihan para po tayo po ay magpalaya doon sa mga taong inaalipin po ng kadiliman. And that's the reason why tayo po ay tinawag ng Diyos. And each and every one of us, pwede tayong gamitin ng Diyos, provided
na tayo po ay handa sapagkat hindi tayo magagamit ng Diyos kapag hindi po tayo handa. Kaya po, kailangan ang bawat Kristiyano po ay nag-i-engage po sa warfare. Every day of your life, you have to pray. Manalangin, magbabad sa salita ng Diyos because life is a battle. Kaya sabi ni Paul, tayo po ay nakikipaglaban, not fighting according to the flesh, but we wage war against the Spirit. Anong sabi? Sabi rito, 2 Corinthians 10:3-4, we are human, but we don't wage war as humans do. Tao tayo, pero hindi tayo nakikipaglaban katulad ng pakikipaglaban ng tao. We use God's mighty weapons, not worldly weapons. Pag sinabi mighty, that's spirit. Ang paraan, baliktad. Ang panlaban ng mundo, pag sinuntok ka, susuntokin mo rin. Ang laban ni spiritual, pag sinuntok ka, sabi ng Bible sa kaliwa, ibigay mo yung kanan mo. Huwag nyo naman i-interpret ng literal. Ang ibig sabihin, pag ikaw po ay sinaktan, hayaan mo siyang saktan ka. Instead na i-condemn mo siya, ipag-pray mo siya na ma-realize niya na mali ang kanyang ginagawa. Ang pangit, di ba? Pag tinignan natin humanly perspective, kasi api-apihan ka. Likas po sa ating mga tao na ayaw natin magpa-api. Tama? Pero if you are going to be possessed by the Holy Spirit, pag ikaw po ay possessed ka, filled ka ng Espiritu ng Diyos, maintindihan mo ang paraan ng spiritual world. And sabi dito, we use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Sa Tagalog, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. So makikita natin, yun yung labanan na nais ng Diyos. Alam niyo po sa Old Testament, one of the reasons kung bakit wala po tayong deliverance na masyadong nakikita sa Old Testament because the battle during the Old Testament is all about physical war. Di ba? Kahit yung mga lingkod ng Diyos, pag nakikipaglaban sa sila, kailangan papatayin talaga nila yung mga tao, di ba? Kapag gusto ng Israel nasasakupin yung isang lugar, kailangan ubusin yung tao doon, bata man, matanda, mga alaga nilang hayop, kailangan patayin lahat sila. Kasi papalitan nila yon. Because during that time, hindi pa bumababa ang ating Panginoong Hesus, talagang makikita po natin yung judgment ng Lord. Pag nagkamali ka, patay ka. Kaya sabi ng Lord, patayin sila lahat, ubusin sila. Ang reason ng Lord, sapagkat ayaw niyang ma-impluensyahan yung mga tao na to. Ganyan po ang nangyari sa panahon ni Joshua. Di ba, naralan natin yung Joshua at the beginning of this year? Because sina Joshua ay nagpalin lang dahil pinairal nila yung kabaitan nilang pansarili, but they do not listen to the leading of the Holy Spirit. Nalin lang sila ng mga tao na nagbalat kayo. Di ba, naalala niyo yung teaching na yun? Nagbalat kayo sila, pinunit-punit nila ang damit nila, pinudpud nila ang tsinelas nila or sandalyas nila, tapos yung tinapay nila, nilagyan niya ng amag. Kunyari, naglakbay sila na napakalayo, pero ang totoo po nun, takot sila sa Israel dahil sinasakop na sila, pero kapitbahay lang nila yon. So nagbalat kayo sila, kasi ang intention nila, susuko sila, pero alam nila papatayin sila because that's the instruction. Kaya nagpanggap sila. Hindi po kami makikipaglaban sa inyo, mahabag po kayo sa amin, tingnan niyo po ang kalagayan namin, naglakbay kami na napakalayo kasi gusto namin makipag-isa sa inyo. And because hindi po nag-consult si Joshua sa Panginoon, nanumpa siya, sinusumpa ko, walang makakagalaw sa inyo. And because of that, nang ma-realize nila na niloko sila, wala na siyang magawa kasi nanumpa na siya. And because what's the result? Kaya sa dulo po, sa Joshua 24:15, nakipaglaban na naman si Joshua, matandang-matanda na. Sabi na niya, sige, pumili kayo ng sasambahin ninyo. Hindi sana siya makakarating sa ganong pagsasalita na pumili kayo sapagkat walang dapat pagpili na gagawin. Kailangan talagang ang Diyos ang sasambahin mo. Kung hindi sana, na-influensyahan. But because nanatili ang mga paganong to, habang lumalaki sila, nakakasalamuhan ng mga bata, ng mga Israelita, nagkakaroon sila ng influence, nagkakaroon ng peer pressures, nagkakaroon sila ng palitan po ng kanilang pagkakaibigan, yung tradition ng isa, na-adapt ng isa, at nadodominate minsan, naghalo-halo na bumalik sila doon sa pagan
religion po na yun na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pagdating sa dulo, hindi na nabantayan kasi para siyang ugat na gumagapang. Hindi nabantayan, kaya nung matanda na si Joshua, ano na lang ang naging result niya? Sige, pumili kayo ngayon kung sino ang Diyos na sasambihin ninyo. But as for me and my house, O Lord, I will serve the Lord. Di ba nakakalungkot? Maganda tingnan kasi nag-stand si Joshua. As for me and my household, we will serve the Lord. Pero sana, kung naging mapagbantay, makikita natin hindi sana na-influensyan. So ganun pong ibig sabihin, tayo po ay nakikipaglaban po tayo. Ang reason po doon, sapagkat hindi po nila nabantayan. Kaya po walang deliverance because they pertain, ang atake nila is all physical wars. Patayan lang talaga. Pero nung dumating po ang Panginoon, si Jesus Christ, pinakilala niya sa atin ang tamang pakikipaglaban. That is spiritual warfare. Spiritual warfare po. Kaya po, tingnan po natin. So, dito, kukunin po natin ang mensahe po na ito, dito po sa karanasan po ni David. Anong po? Kasi pinag-usapan natin si David as the lion killer, at babalik tayo doon sa kwento po na yon para ma-emphasize po natin kung paano po kumikilos ang Diyos sa buhay ni David at kung paano siya inaayos ng Diyos in preparation doon sa malaking gampanin bilang King of Israel. Nag-iisa po siyang hari na pagkasundo niya po yung 12 tribes. Kasi yung 12 tribes po ay napaghiwalay. Tinawag na Israel yung isang side, 10 silang grupo. Yung dalawang grupo tinawag silang Judah, the tribe of Judah. Parang ganun po ang nangyari po. Kaya po, yung dalawa na to, during the time of King Saul, magkahiwalay ito. Pero ang binabantayan lagi ng Panginoon, ng God the Father, ang sinusustain niya is the Judah tribe. Because from the Judah, sa prophecy, doon lalabas ang lahi ng ating Panginoon. Kaya na-survive yun. Pero during the time of David, from the Judah po siyang generation po, doon po niya napagkaisa ang buong Israel. Kaya si David po, yun yung preparation na ginagawa sa kanya ng Panginoon. Now, titingnan po natin kung paano siya hinuhubog ng Diyos para makarating po siya doon sa plano ng Diyos at ma-fulfill niya kung anong pagkatawag sa kanya ng Diyos. Bagaman alam natin nagkamali siya, kasi tao din siya, pero alam natin at the end of the day, at the end of the life of David, anong tawag sa kanya ng Panginoon? The man after God's own heart. So ganun pong pagkatawag sa kanya. Now, basahin po natin yung 1 Samuel, or sabi rito, as long as we fight against flesh and blood, habang tayo po ay nakikipaglaban sa pangmundong pamamaraan, we do not possess God's anointing to fight against spiritual warfare. Okay, yung mga taong tahimik lang, kahit siya po ay kinukutya, maghanda kayo, lumalaban niya ng patahimik. Iniluluhod ka na niyan. At matindi ang balik niyan. So, ganun po. Kaya, yun yung paraan nating mga Kristiyano. Now, tingnan natin ito sa 2 Samuel. 2 Samuel ba? Sige, 2 Samuel, 17:28. Hanggang kampo ito. Hanggang 31. Ayan, sabi rito, narinig ni Eliab ang panganay na kapatid ni David at pakikipag-usap niya sa mga kawal. Ate Jason, pakicheck nga kung 2 Samuel ano. Narinig ni Eliab ang panganay na kapatid ni David at pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang ilang tupa na pinapalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo, gusto mo lang manood ng labanan. Sumagot si David, bakit? Ano ba ang ginagawa ko? Ano ginawa ko? Masama bang magtanong? Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba. Ngunit ganun din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag niya ito. Ayan. 1 Samuel. Sorry, pakipalitan lang. 1 Samuel po, chapter 17, verses 29 to 30. Ayan. So, tingnan po natin, itong senaryo po nung istorya na to, di ba nakita natin na si David po ay tagapag-alaga po siya ng tupa ng kanyang magulang. At sa last topic po natin, sabi ni David, pag kinukuha ang kanyang mga alagang tupa, hinahabol niya ang leon at oso at hinahawakan niya ito sa bibig at binibiyak niya to para praising, pinapatay niya. In short, para mabawi niya yung tupa na ninakaw sa kanya ng kaaway. So, ngayon po, when the time po na si David po ay inutusan ng kanyang tatay na si Jesse, kasi ang mga kapatid niya po ay nakikipaglaban sapagkat bahagi po sila ng sundalo po
ng ating Panginoon under the leadership of King Saul. So pumunta po doon sa labanan at ang situation nito, yun nga po yung the time na si Goliath po ay inaalipusta niya yung sundalo ng Panginoon, maging ang pangalan ng Diyos. Diba, ang sabi nga natin na nakaraan, sabi ni Goliath, wag na tayo maglaban-laban. Ganito na lang, magbigay kayo, pumili kayo ng tao na ilalaban sa akin. Pag nanalo ako, alipin namin kayo. Pag nanalo kayo, alipin nyo kami. So, ganun po, for how many days, ganun sila nagbabatuhan po ng pananalita at hinihintay ni Goliath na makapili si King Saul ng tao na ilalaban sa kanya. But because giant siya, skilled soldiers po siya, siyempre, walang maglalakas loob on the side of Israel na lumaban. But here comes the David, the small one. Pumunta lang siya doon kasi inutusan siya ng tatay niya magdala ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. So dahil naririnig niya yung sigaw na yon, lumapit siya. Pero ano nangyari? No. Di ba hinarangan siya ng kapatid niya si Eliab, yung panganay? Anong isip sa kanya? Ano bang ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Siguro, basahin natin ng eksakto. Anong pagkakasabi sa kanya? Ayan. Panganay, nakikipag-usap si David sa mga kawal, nagtatanong siguro si David, ano ba nangyayari? Bakit hindi pa tayo lumala? Ano ba nangyayari? So nag-uusisa siya. Sabi rito, nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? Di ba, pwede naman sabihin ni David, nagatid lang ako ng pagkain, sige, alis na ako. Di ba, pwede naman ganon? Pero hindi. Sabi niya, at kanino mo iniwan ang ilang tupa na pinapalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo, hinusgahan siya ng kapatid niya. Gusto mo lang manood ng labanan. Sabi ng kuya niya, ang yabang, di ba? Pero totoo, di naman sila nakikipaglaban. So, anong panonoorin ni David? So, makikita mo yung pride, inaatake si Eliab. Ang sabi sa kanya, siguro manonood ka na ng laban. Kung tayo si David, hindi nga kayo nakikipaglaban, anong panonoorin ko? So, you see, makikita mo. Pero alam mo yung process na ginagawa po ng Panginoon kay David. Anong ginawa ni David? Nung siya po ay hinarangan ng kapatid niya. Hindi alam ni David na gagamitin siya ng Diyos. Pero siya po ay nandun sa presensya ng Espiritu ng Diyos. Kaya nagkaroon siya ng interest na alamin kung anong nangyayari. So, pero hindi niya alam na siya yon, ang isasalang ng Diyos. Pansinin natin. Nung sumunod po, sumagot si David, bakit ano ba ginawa ko? Masama ba magtanong? So, anong ginawa niya? Hindi siya nakipagtalo sa kuya niya, tinalikuran niya yung kapatid niya. Nakita niyo? Pag may arguments na nangyayari, hindi makikipagpalitan ng arguments, kundi tatalikod. Nakita niyo yung laban? Sa atin, hindi yun. Pag minura ka, makikipagmurahan ka. Right? Kahit Kristiyano tayo, minsan pag tayo ay masyadong napoposes po ng galit, nakikipag-away tayo. Nakakalungkot yung patotoo natin. Di ba? Pero si David, alam niya, malinaw sa kanya. So instead na makipagtalo siya sa kuya niya, makipagbangayan siya sa kuya niya, ang ginawa niya, tinalikuran niya. The best way to fight is to retreat. Not because sumusuko ka, kundi mayroon kang alam laban. Hindi sa pamamagitan ng flesh. Kaya sabi nga, di ba, ang pag-iwas, ang mga lalaki, di ba, sa mga lalaki, common po yung kasabihan na pag ikaw ay kinante, patulan mo kasi na-challenge ang pagkalalaki mo. Pero sabi naman, ang tunay na pagkalalaki ay umiiwas sa gulo. Di ba ganon? Hindi pumapasok sa gulo, umiiwas sa gulo. Madaling pumasok sa gulo, pero ang hirap lumabas sa gulo. Right? Mahirap. At hindi lang ikaw papasok sa gulo, kasama ang buong pamilya mo, ang papasok sa gulo. Kaya ang ginawa ni David, tinalikuran niya ang kanyang kapatid at pumunta siya doon sa iba. At sa pagpunta niya, narinig niya kung anong nangyayari, narinig ngayon ang pangalan niya ni King Saul. And the story, pag magpapatuloy ka, anong ginawa? Si David ang nakipaglaban kay Goliath at sa biyaya ng Diyos, napatay niya si Goliath na ilang araw na kinokondem ang bayan ng Diyos, si David. So makikita natin, makakuha po tayo kung paano po preserve ni David yung kanyang anointing. Tingnan natin. Number 1, David walks away from a battle against his brothers before he fought against Goliath. Sabi natin sa title natin, do not waste your anointing with the battle without spoils. Ibig sabihin, mayroon pong kakaibang anointing si David, hindi niya yung gagamitin just to fight back to his brother. Okay? Kaya ang ginawa niya, he walked away from a battle against his brothers bago niya, kasi inireserve niya yon kasi mayroon siyang totoong laban, which is the giant. Tayo pong lahat,
May mga laban po tayo. May mga giants tayong hinaharap sa buhay natin. Kapag yung anointing na binigay sa iyo ng Diyos ay ginamit mo sa wala naman kamuwang-muwang, sa pakikipagtalo at pakikipagpaligsahan lang sa opinion mo, nakipagtalo ka na nakipagtalo, naubos yung anointing mo. When the real enemy come, the giant of your life, suffering, poverty, prostration, ito yung mga giants of our life. Wala ka ng anointing to fight the giants, kaya talunan ka. Si David, alam niya kung paano lumaban. Hindi siya nakipagtalo because his brother is not his real enemy. Kaya yung katabi mo, kahit may pangit na sinasabi sa'yo, meron ba? Wala naman. Ibig sabihin, kapitbahay mo, may pangit na sinasabi sa'yo, hindi mo siya kalaban. Lalo na dito sa atin, yung katabi mo, kapatid mo yan, sa pananampalataya. Whether you like it or not, kasama mo yan pagdating sa langit. Baka katabi mo pa yan. Kaya, mahalin mo yan. Amen? Tapikin mo, I love you with the love of the Lord. Ayan. So, yun po yun. Si David knows how to fight the battle. Ano po? So, kailangan laging nagmamahalan tayo. Second po, sabi rito, his brothers provoked him by questioning his motives in heart, which was a way of drawing him into the battle. Diba? Tingnan mo ang gawa ng kaaway. Si David, hindi siya marap sa kuya niya, pero pinubok pa siya ng kuya niya. Parang ininis siya. Alam naman tayong mga tao, pag iniinis tayo, talagang pinapatulan natin, di ba? Pero si David, he knows how to fight. Sabi ron, his brothers provoked him by questioning his motives and heart, which was a way of drawing him into battle. Talagang tinuudyokan siya ng demonyo. Ini-influensyahan ng kapatid niya, si Eliab, na gano'n para labanan niya. Para maiba po, ma-divert yung attention po ni David doon sa kapatid niya at hindi doon sa real enemy. So next, paano niya piniserve? Even though his brothers were soldiers, they were not fighting the real enemy. Instead, they battled against their own brother. Ito yung kuya niya. Kung tutusin, kung ako si David, sasabihin ko, bakit mo ako tinatanong? Kayo nga yung hinahamon. Bakit hindi ka pumunta doon sa unahan? Kung totoong sundalo ka ng Diyos, labanan mo siya. Di ka ba na-burden? Hindi ka ba naiinis na kinokondemn na ang Diyos natin? Kung totoo kang sundalo ng Diyos, pwedeng labanan ni David na ganong argument eh. Kung totoo kang sundalo ng Diyos, ako okay lang. I'm not a soldier. Nagdala nga lang ako ng pagkain nyo eh. So kung totoo kang sundalo ng Diyos, ba't di ka pumunta doon at labanan mo siya? Pero, bakit ako ang hinaharap mo? Di ba ganon? That's the arguments na pwede natin gawin in real situation. Pero sabi rito, yung kapatid niya, dapat sundalo sila nakikipaglaban, pero ang gusto nilang harapin, ibang tao. Ang totoo nating kalaban ng demonyo, hindi yung pamilya natin, na kahit naiinis tayo sa kanila. So instead na harapin natin sila, harapin natin ang demonyo na nag-i-influence sa pamilya natin. Paano natin lalabanan? In prayer. The only way to fight the evil spirit, the only to fight yung spiritual na laban is in prayer. Declaring the word of God, fighting against the enemy, doon natin makikita yung paglayo ng mga mahal natin sa buhay. At makikita natin, magiging malaya sila katulad po natin. Kaya ganun tayo makikipaglaban. And the last one po, na preserve niya, David chose to walk away from them to preserve his anointing for the real battle. Kung may mga pagkakataon or may mga karanasan po tayo in the past, na kahit Kristiyano tayo, pag nagkakaroon tayo ng enkwentro at hindi natin natatanggihan, nilalabanan natin, nakikipagdakdakan tayo, nakikipagbatuhan tayo ng salita, kung anong sinabi sa'yo, sasabihin mo rin sa kanya, it's about time to hold your temper. Do not fight back with the battle using the flesh weapon. Preserve your anointing to the real enemy. Hindi madali, kasi likas po sa ating pumapalag tayo, but if we dig deeper to the presence of God, I believe, yung pananagana ng Diyos sa atin, yun po yung mag-hold
para matimpi natin ang bibig natin. Hindi natin siya kaya sa ganang sarili natin, pero kung nananagana ang Espiritu ng Diyos kasi nakababad tayo sa Kanyang salita, I believe, yung bagay na hindi mo kaya dating pigilan, ay mapipigilan na ngayon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po, ang ating pong application sa buhay po natin, mga kapatid ko po sa Panginoon. So sabi ko nga kanina, may mga kanya-kanya tayong laban. Maaring sa asawa natin, maaring po sa anak natin, maaring sa kapartner natin, sa kung anumang mayroon tayong grupo, or sa atin pong kapitbahay, or sino mang mga tao na atin pong nakakasalamuha. So alam natin kung paano po makipaglaban. Kung hindi na po maganda ang sinasabi sa atin, wag na po natin silang palitan ng kung anong sinabi nila, sasabihin din natin sa kanila. It's better, katulad ni David, tumalikod na lang tayo. Ano naman kung sabihin ng mga tao na duwag ka? Mas maganda ng duwag. Sabi ko nga, mahirap pumasok sa gulo. Or madali pumasok sa gulo, mahirap lumabas. Instead, pray. On bended knees, pumasok ka sa bahay mo, lumuhod ka sa Diyos, iyak mo sa Diyos. Totoo naman, masakit yung sinabi sa'yo. Totoo naman na parang inalipusta ka. Totoo naman na hindi naman talaga totoo yung sinabi niya sa'yo. Pero ang pangit ng sinabi, sa harapan pa ng maraming tao, pinahiya ka. Masakit talaga yon. So instead na i-depensa mo ang sarili mo, pumasok ka sa, kung saan ka man naroroon, pumunta ka ng isang lugar na kung saan makakausap mo ang Diyos nang hindi ka maaabala, iyak mo yan sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos, Lord, masama po ang pakiramdam ko dahil hindi magandang sinabi sa akin, pero alam ko, oh Lord, hindi nalilingid sa inyo ang lahat ng bagay. Salamat sa pagbibigay niyo po sa akin ng pagtitimpi. Pahipuin mo po ang nararamdaman ko po at kahabagan mo. Huwag mo naman ipanalangin, Lord, ikaw na lang pong gumanti sa akin. That's not a prayer. Kundi ang sasabihin mo, Lord, kahabagan mo po siya, maawa ka po sa kanya, sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kasi diba, hindi naman pwede yun. Umiyak ka nga sa Diyos, nagsusumbong ka, pero sabi mo na, Lord, patayin mo na lang siya. Hindi yung panalangin. Parang tayo, pag nagsusumbong tayo sa magulang natin, Pa, Ma, binatukan ako, batukan mo rin po. Hindi ganun eh. Pero sa Panginoon, ang laban natin, umiyak tayo sa Kanya because gustong lumaban ng pagkatao natin. Kaya naman natin labanan eh. Lalo pag alam natin, kaya nating dominahin, kasi maliit lang, malaki tayo. Kaya natin, kung talagang papatuloy natin, kaya natin siyang patumbahin eh. But because Kristiyano ka, pinipreserve mo yung anointing mo because you know you have a real battle, spiritually speaking, pinipreserve mo yun. Sasabihin sa'yo, laki-laki mong tao, umiiyak ka. Maganda nga yun eh. Kasi iniiyak mo siya sa Diyos. Because yung courage mo ay right courage. Ang totoong pagkalalaki ay iyakin. Yung mga totoong lalaki daw, umiiyak. Umiiyak sa Diyos. Amen? So, iyak mo yan sa Lord. At ang kasunod po niyan, Lord, patawarin po siya sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. And eventually, alam niyo po, marirelieve ang puso mo. Baliktad siya dun sa paraan natin na nakipag-away ka, nagawa mo niya ang gusto mo, nasabi mo lahat ang gusto mong sabihin. Pero pag uwi mo sa bahay, hindi naman narirelieve ang puso mo. Lakas pa ng tibok ng puso mo, parang gusto mo pang bumalik at magdala ka ng sandata para patayin mo na ng tuluyan eh. Right? Ganun ang pakiramdam mo. Pero pag binaliktad mo, hindi mo siya pinatulan, umuwi ka sa bahay, nanalangin ka sa Diyos, pinanalangin mo pa yung tao, na nawa makakilala siya sa Diyos, right then and then, the power of God will transform your emotion. Makakaranas ka nung tinatawag natin sa Bible, hindi malirip na kapayapaan na binigay sa iyo ng Diyos sa puso at isip mo. At magkakaroon ka ng tinatawag na unspeakable joy. Why? Kasi nakapanalangin ka. And yun po yung bagay na hindi nakikita ng mundong ito. At dapat yun tayo mga Kristiyano, aware tayo doon. Kasi tayo dapat ang nagre-represent noon. We should know how to fight the battle right. Kaya po, in conclusion po, sabi rito, we must remember, not every battle is worth fighting. Ito yung sinasabi ko, hindi lahat ng laban ay dapat talaga labanan. May mga laban na kailangan natin harapin. Pero hindi lahat ng laban ay kailangan natin labanan.
May mga pagkakataon na ang laban natin, kailangan natin talikuran sapagkat hindi talaga natin siya dapat labanan sapagkat alam ng Diyos ang gagawin. Protect your anointing so you can fight real spiritual battles. Second, if you are always drawn into arguing, gossiping, defending, and abiding against those who poke you, yung nag-aadya sa'yo, then you will not have anointing left to fight the Goliaths in your life. Do not waste your energy sa isang labanan na wala ka namang mapapala. And then the last one, yes, you may win the battle against your brothers. Mananalo ka kasi magaling ka makipagdebate. Magaling ka makipagtalo. Remember this, but you will not have any strength to fight the real enemy, the devil. Sabi nga ng isang kasabihan, pagdating sa spiritual, may mga tao na gusto makipagtalo patungkol po sa salita po ng Panginoon. Sabi ng isang pastor, mas mabuti pang matalo ka sa debate ninyo patungkol sa salita ng Diyos at mabiwin mo siya. Kaysa naman nanalo ka kasi tinindigan mo yung pakikipagdebate mo, pero at the end of the day, hindi mo naman siya nadala sa Diyos. So dapat, you know how to fight. Kung nagsishare ka ng gospel ng Lord at may tao kang na-encounter at nakikipagdebate sa iyo, ang intention not para maintindihan niya, kundi ang intention para pahiyain ka, do not fight. Magpatalo ka na. Mas magandang natalo ka, pero may message yon na may isisend sa kanya. Ganyan dapat ang mga anak ng Diyos, hindi nakikipag-away. Pero kung ang intention niya ay pagtanong kasi hindi talaga niya naiintindihan, then continue to explain in a right way, in a humble way. Explain mo yung foundation ng kaligtasang mayroon ka. Pero lagi mo yung masisense ng intention ng tao, makipagtalo lang sa'yo para ipahiya ka. Do not waste your time and energy and anointing to fight that battle. That's not the right battle. Instead, talikuran mo siya, magpaalam ka siya ng tama, and then ipanalangin mo siya secretly at makikita mo may kumikilos na hindi mo maintindihan, nahihipo sa tao na yun. One of these days, pag nag-encounter kayo, baka yakapin ka pa niya dahil nakakilala na rin siya sa Panginoon. You see, yung battle po na mayroon tayo, si Jesus Christ, nung siya ay nandun kay Poncio Pilato, maraming tinatanong sa kanya, ang intention kasi para i-justify na tama po yung paratang sa kanya, pero alam ng Diyos, hindi makakatulong yung mga sagot na gagawin niya. Kaya anong ginawa niya? Tahimik lang siya. Pero nung tinanong siya, totoo ba na ikaw ay Diyos? Ikaw na ang may sabi. Ang sagot lang niya. Kino-confirm lang niya what is the truth, pero yung mga kasi nanungilingan, hindi niya pinapatulan. Pero nung sinabi na sa kanya, totoo ba na ikaw ay Diyos? Ang sabi niya, ikaw na ang nagsabi. Ang ibig sabihin po, pag totoo po yung pinag-uusapan natin, you have to confirm. Pero pag hindi, do not waste your time. Ganun po, itrabahuin natin ang sarili natin because every day is a battle. At makikita po natin ang pagbabago na magaganap sa atin sapagkat malulugod po ang Espiritu ng Diyos sa atin na nandyan, nananahan sa atin. At dahil nalulugod siya sa atin sapagkat natututo tayong lumaban ng tama, mas lalo siyang mananagana sa atin. At ang bunga ng Espiritu ng Diyos ay magmamanifest sa atin. Magkakaroon tayo ng patience. Kasi hindi ka lumaban, di ba? Lumabas na kagad yung fruit, naging patient ka. Naging mapagpasensya ka. Isang bunga pa niya, dahil nagpigil ka, nagkaroon ka ng self-control. Nanagana siya sa'yo. Dahil mahinahon ka, nagkaroon ka ng, anong tawag doon? Yung naging mahinahon ka. Ano ba sa English yung mahinahon? Gentleness. Thank you. Naging gentle ka. Instead, nalabanan mo siya, tinulungan mo po siya, naging mabuti ka. The goodness, the fruit of the Spirit, lumabas sa iyo. You see? So, hindi mo namamalayan because naging aware ka kung paano makipaglaban ng tama, doon lumalabas ngayon yung fruit of the Spirit nang hindi mo siya namamalayan. And that's the way we fight. Kapag naintindihan po natin ito at in-apply natin sa buhay, mga kapatid ko po sa Panginoon, we can reach the maximum potential that God has given unto us for His greater glory, even pagtapos po ng taon na ito. Amen po? Amen po?
Sige po, palakpakan natin ang Panginoon at tumayo tayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Ang panalangin natin, katulad po ng sinet nating objectives, na talagang malaglag yung kaliskis na ginawa ng demonyo sa atin kaya hindi natin makita ang totoong labanan. Of course, mahirap po mag-adjust sapagkat nasanay tayo sa isang bagay na matagal na natin siyang ginagawa. Pero bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Magbabad tayo sa Kanyang salita. Give time to read the Word of God prayerfully. Yan yung tutulong sa iyo para alam mo kung paano ka humarap sa laban. And with that, most especially yung mga babae, di ba, likas talaga nyo yung nature po ninyo, no? Whether you like it or not. Di ba kayo yung, alam nyo yung nature, no? Ang malalaki, tahimik lang, di ba? Tahimik lang. Yung mga alam mo yun, ang mga lalaki, pag ganito nga yung talent, pero talent nyo yan eh. Kasi sabi nung isa, ang mga lalaki, pag pumunta sa isang lugar, hindi yan makakakuha agad ng kaibigan. Kasi pag umupo yan, umupo lang yan. Hindi niya kakausapin yung katabi niya, kahit kapwa niya lalaki. Pero ang babae, pag umupo yan sa isang upuan at may mga babae, makikipag-usap yan. At bago matapos sa pag-usap nila, kaibigan na niya yon. That's the talent ng babae. Pero ang mayroon din kayong bagay na talagang gusto niya laging makipagtalo, gusto niya laging makipagbangayan, makipag-exchange ng opinions at to the point na nagkakaroon na kayo ng hindi magandang bagay. So may mga kanya-kanya tayong nature po na pagkakalikha sa atin ng Panginoon. So yung pangit na bagay na ginagamit ng demonyo na supposedly magamit ng Panginoon, sabit natin sa Diyos. Nang sa gayon po, lahat tayo lumabas po na liwanag po talaga na nagmumula sa Diyos sa sanlibutan madilim na ating pong tinutuloyan muna patsamantala sa ngayon. Kasi ang tahanan po natin ay langit. That's why nandito tayo lagi sa battle. Always remember, ang buhay mo ay laging nasa labanan para lagi kang manalo. You have to wear the full armor of God. At ang only defense that we have doon sa full armor is the Word of God. And that's the sword. The only Kaya po, habang nagpapatuloy tayo, I just hope and pray na na-absorb po natin sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Pag may mga dumaan po na mga pagkakataon at kakantiin tayo, alam mo na kung ano ang laban na gagawin mo sa kanila. Amen? Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po for continuously reminding us how to really fight the right battle. Salamat, Panginoon, sapagkat sa mga pagkakataong ito, binubuksan niyo po ang aming isip at puso spiritually. Nang sa gayon, Panginoon, ay matuto kaming lumaban ng tama at hindi masayang po yung anointing, yung pagpapahid niyo po sa amin. Hindi po masayang sa isang labanan na wala naman po kaming mapapala. Kundi ito ay ma-preserve namin at magamit namin sa tamang labanan na kung saan ay mananagana kami ng bunga dahil alam namin, nagamit namin ito sa tamang paraan at nako-cultivate, Panginoon, ang Espiritu na sumasa amin nang sa gayon managana sa amin ang bunga ng kabutihan na nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Salamat, O Diyos, alam namin na Ikaw po ang patuloy na magpapaalala sa bawat isa sa amin. At sa aming paglabas sa bulubagang ito, maaaring mayroon pong bagay na magkanti na naman po sa amin, magpurbok na naman sa amin. Lord, put us into remember, Panginoon, itong mga napag-uusapan namin at radically, Lord, makapag-respond kami according doon sa pag-aaral na amin pong napag-aaralan na pinakamagandang laban ay talikdan yung pakikipagtalo, kundi kami po ay pumasok sa aming tahanan at manalangin at iiyak sa iyo, Panginoon, ang aming nararamdaman at ihingi ng tawad sa iyo ang kalagayan ng tao na sa amin po ay nag-aalipusta. Nang sa gayon siya po'y kahabagan mo po sa halip po na maparusahan, kundi ma-bring into repentance sapagkat ito ang desire mo, Panginoon, that no one should perish, Panginoon. Maging ang wangis mo, ang pag-iisip mo, ang puso mo ay maging puso ng bawat isa sa amin
Na every time kami man ay nakakaranas na pang-aapi, Panginoon, sa ibang tao, Lord, help us, Lord, to identify the real enemy. And help us to fight, Lord, the right way, Panginoon, according to your will, Panginoon. Ang sa gayon, tunay po na magtagumpay ka sa amin at hindi magtatagumpay ang demonyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sapagkat kami po ay pinalaya nyo na po at magamit namin ang kalayaang ito upang mas maraming taong madala sa iyo at maparangalan ang dakila mong pangalan. Maraming salamat po, Banal na Espiritu. Managana ka po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang laging maluwalhati, ikaw ang laging makita sa amin, nang sa gayon marami kaming tao ang maimpluwensyahan at makabalik sa iyo, Panginoon. At kami po ay magkaroon po ng compassionate heart na tulungan ang mga taong ito na alagaan hanggang sila po ay makatawid sa proseso, Panginoon, ng paglago sa pakikipag-isa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Thank you, Holy Spirit, for guiding us. Thank you, O Lord Jesus, sapagkat alam namin sa iyong pangalan, ikaw lamang po ang tunay pong makapangyarihan. Salamat, Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Praise God, makakaupo na po ang lahat. Isang magpagpalang umaga po sa lahat at especially sa ating Panginoon. No? Dadako naman po tayo sa pagbibigay. Pwede bang pumalakpak yung mga taong naniniwala na mahal sila ng Diyos? Amen, praise God. Amen. Sabi ng Isaiah at Lucas, no? Alam niyo po ba yung years between Isaiah and Lucas is 700 years. At between Lucas hanggang sa ngayon is 2,000 years. All in all, 2,700 years, no? Na hindi nagbabago ang salita ng Panginoon mula pa kay Isaiah, no? Ang sabi ni Isaiah, parallel po ito, no? Sabi ni Isaiah at ni Lucas, Jesus came to free the captives, no? Para po magpalaya. Ano bang kaugnayan itong pagpapalaya sa pagbibigay? No, marahil po, maitatanong po natin, no, ano ba yung kaugnayan ng pagpapalaya ng Panginoong Hesus doon sa pagbibigay? Amen? Sabi doon sa napanood ko sa preach ni Vlad Sabchak, no? Marami na pong nakakita dito and personal kay Vlad, no? Kay Preacher Vlad, kay Pastor Vlad. No, sabi niya, there's 3 things, no, na dapat ginagawa ng isang totoo na Kristiyano. Amen po, totoo na Kristiyano. Una, prayer. Bakit po? Ang sabi ni Vlad, no? Prayer is nagpapalaya daw po sa pagiging proud. Amen? Winawasak po yun ito yung pride na pwedeng manirahan sa atin bilang Kristiyano. Pangalawa, fasting. Ang fasting po is nagpapalaya sa kapangyarihan ng laman. Amen po. Bakit po yung fasting is nagpapahirap dun sa laman? Every time na hindi tayo kumakain, no? Nagre-relate tayo dun sa lumikha sa atin na hindi tayo pababayaan. Even, hindi tayo kumakain physically, pero spiritually, malakas tayo. Amen? At ang pangatlo po, no, giving. Pagpapalaya saan? Sa greedy. Amen? Ano po ibig sabihin ng greed? Wanting more. Amen? Something, selfishness to something, especially money. Yung iba, power, no? Amen? Sabi ng Deuteronomy, Chronica, chapter 29, verse 14. Sabi dito, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Ibinabalik lamang namin. Amen? Pinapalaya po tayo, yung ating kaisipan, pinapalaya tayo na ang lahat ng bagay na nakikita natin, lahat ng bagay, kung meron man tayo, no, lagi natin tatandaan, kung wala yung lakas natin sa pagtatrabaho para makuha natin ang bagay na yon, amen, wala po yung mga bagay na yun. Amen? 1,000 years ago, no, wala pa tayo. Yung mga bagay na yan, naririto na. Ginto, yung mamahaling hiyas na yan, no, narito na yan.
God's provided all para sa atin. Kaya wag po natin na tanggalin po sa isipan natin, no, na hindi ko ibibigay ito kasi ito pinaghirapan ko. Amen. Lagi natin tatandaan, no, ano man ang meron tayo, sabi ni Job, no, iiwanan natin lahat to. Kaya ang Lord, no, 3,000 years, hindi siya nagbabago sa kanyang mithiin, no, na tayo palayain. Especially sa pagkakaalipin. Amen po. Sige po, tumayo po tayong lahat. Nawa, no, naunawaan natin sa maiksi na hindi tayo nagbibigay dahil kailangan to ng Diyos. Amen. Giving, it means that we will set ourselves from being greedy. Amen. Tayo mismo ang kailangan mag-akto na sa ating isipan, sa ating puso, kailangan kong maging malaya. Kailangan kong humakbang. Kailangan kong magbigay para maging malaya. Amen. Sige po, manalangin tayo. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Salamat, Lord. Salamat. Salamat sa pagkakataon, Lord, na kami nakapagpaliwanagan kahit sa maiksing minuto, Lord, na manuwa namin ang pagbibigay, hindi. Dahil ito'y kailangan mo. Ito'y isang senyales na kami malaya na. Malaya kami sa gapos ng pagiging sakit. Salamat sa lahat. Salamat sa anumang aming tinatangkilik, sa lahat ng aming natatanggap buhat sa iyo, sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, dalangin din namin na sa darating na buong linggong ito, provide us more, O Lord. At sa gayon, hindi lamang namin magampanan ang pangangailangan ng aming katawan, kung hindi, makatulong kami, O Lord, sa lahat ng mga taong makakasalamuhan namin na nangangailangan ng tulong sa pamamagitan mo. Gawin mo kami, O Lord, na daluyan ng pagpapala para sa iba. Higit para sa simbahan ito, na ginagamit mo para maabot ang lahat ng mga tao na hindi pa nakakarinig at hindi pa lubos nakakaunawa ng iyong mga salita. Salamat sa lahat, napakabuti mo. Sa iyo ang papuri, pagdakila, pagsamba, pagdamutan mo, Lord, ang pirasong ito na aming maibibigay para sa iyo. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Ayan, tayo pong tumayo lahat. Tayo po'y umawit sa Panginoon habang tayo nagkakaloob. Ang umawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Ang langit at lupa sa iyo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Praise the Lord. Thank you po.
Nanay, God bless po. At sa susunod po, magkikita-kita po ulit tayo. So, bago po tayo magwakas po, lahat po nung ating pong mga, yung ginawa natin, Jaisel, na group chat po sa youth leader po, yung adult and youth, sama po kayo sa amin mamaya. Wala tayong SOL muna, 1 and 2, dahil tatapusin lang natin yung meeting. The next meeting po, saka na tayo mag-SOL 1 and 2. Dahil i-synchronize po natin yung live class na kukunin po natin this coming. Paparating po, bunga po nitong ating pong pananalangin. Sige po, tayo po yung manalangin bilang pagwawakas po. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po, Panginoon, sa kapahayagan po ng iyong salita na amin pong napagsalasaluhan sa oras na ito. Gawin niyo pong tunay pong managana sa amin ang iyong salita na aming napakinggan. Tunay po kaming maging mananagumpay, Panginoon, sa hamon ng buhay. At tunay, Lord, na managana sa amin ang iyong presensya at makita sa amin ang tunay po na pagbabago, Panginoon, ng buhay na nakipag-isa sa iyo, aming Panginoong Hesus. At patuloy ko ring dalangin, Panginoon, anuman po ang mga bagay na pinagdadaanan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, maging mga kapatid po namin na nasa online, ito man po ay sa kanilang pinansyal, ito man po ay sa kanilang spiritual, sa kanilang physical, emotional, na buhay, Lord, ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng ito. Kami po ay tinataas po namin sila sa inyo, nakikiisa kami sa kanilang sambit ng kanilang puso, Panginoon, at pagdulog sa iyo. Katagpuin mo po at pagaanin mo po ang kanilang kalagayan. Nang sa gayon, Panginoon, tunay po nilang makita na may Diyos na hindi nagpapabaya, Diyos na laging tumutugon at nagpapagaan sa mga taong tunay po na sa iyo po ay nagtitiwala. Maraming salamat po, Ama, katulad ng aming pong mga inawit. Alam namin, Panginoon, ang pangako mo po ay hindi mo po kaliligtaan sapagkat ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kailanman ay di mo kami iiwan, kailanman ay di mo kami pababayaan. Kaya Lord, patuloy mo po idako ang aming mga isip at puso sa pagganap, sa pagkatawag niyo po sa amin. Nang sa gayon, Lord God, tunay po na mangyari ang kalooban mo po mula sa langit, dito sa lupa, sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa amin pong pansamantala, pag-iwalay, Panginoon, sa bulwagang ito, patuloy, Lord, na ingatan niyo po muli ang bawat isa sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, maging ang mga mahal sa namin sa buhay na hindi namin nakasama. Kami po'y nananalangin, O Diyos, na darating po ang pagkakataon, ay tunay po sila man, ay madadala po namin sa ubasang ito, at madala namin sa iyo, at magkaroon ng maayos, malinaw, at matibay na relasyon sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon, sama-sama kami, buong pamilya, na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sapagkat ikaw ang nangako, Panginoon. Isa lamang po ang sa aming pong makakilala sa aming pamilya. Buong pamilya namin, Lord, ay kahahabagan mo. At hayaan mo, Lord, na maging aware kami lagi at lagi po namin ito ilaban sa panalangin. Ipanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay. Iluhod po namin ito sa iyo, sapagkat alam namin, Lord, you are excited, Lord, to touch the life of our brothers, Lord, biologically, na hindi pa po nakakilala sa iyo, na makabalik sa iyo. Lord, kasangkapanin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord, na ilagay niyo sa aming puso, na lagi po namin silang ipanalangin, lagi po namin sila kung kailangan ipag-fasting, Panginoon, ng sa gayon. Huwag mo po silang abutan, Panginoon, for your second time, Lord, na hindi po nakakilala sa iyo. Lord, kung paano kayo nahabag sa amin, at binigyan nyo kami ng opportunity makakilala ka at magsuko ng buhay sa iyo. Gayon din po nawa ang igawad mo po sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakilala, Lord. Tulungan nyo po kami, Panginoon. Pangusap kayo sa amin. Bigyan nyo kami ng instruction kung ano mga dapat namin gawin. Nang sa gayon, Lord, makakuha namin ang lahat ng mahal namin sa buhay na makakilala sa iyo. Maging ang aming mga kaibigan, ang aming mga katrabaho, ang aming pong mga kapitbahay. Gamitin mo po ang liwanag na binigay niyo po sa amin na magliwanag, Lord, saan man kami naroroon. Let the Holy Spirit continue to transform our lives from glory to glory, at let the inspiration and the influence of the Holy Spirit ang siyang managana sa amin at magka-influence din kami sa ibang tao positively, bringing back to your feet, Lord God, ang mga taong ito. Salamat po, Ama. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming pagbalik sa aming pansamantalang tahanan. Tunay na abutan namin ang pamilya namin na nasa maayos na kalagayan. Mga mahal namin sa buhay na nasa malayong lugar, sa ibang bansa, Lord, ang protection na pinagkakalob niyo po sa amin
ay tuluyan din po nilang maranasan. Ilayo mo sila, Panginoon, sa anumang pong kapahamakan, sa anumang pong hindi magandang kaganapan, sapagkat malayo sila sa aming bayan. Ingatan mo sila, Lord, sapagkat alam namin, hindi ka po kayang limitahan ang distansya. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na hindi masusukat ng anumang sukat, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. At patuloy, Lord, na itinitiwala namin sa iyo ang lahat-lahat. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng Diyos Anak, ng Panginoong Jesucristo, ang patuloy po na pagpisan at paggabay ng Espiritu Santo isama amin, ngayon at magpakailanman ang lahat ng malaya at nagmamahal sa Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Amen. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon